Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms sa isang nakakagulat na pangyayari na pagdesisyonan ng mga sundalong general na ipatawag si Presidente Kuting at ang mga bayarang Lespo upang sagutin ang seryosong desisyon o ang seryosong aligasyon laban sa kanila. Ang desisyong ito ay kinagulat hindi lamang ng mga sangkot kundi pati na rin ang buong sambayanan. Ayon sa ulat, matagal nang umiikot ang mga aligasyon ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan na kinakasangkutan umano ng ilang opisyal na Lespo na tinaguriang bayaran na sinasabing tumatanggap ng suhol kapalit ng kanilang serbisyo. Ang mga aligasyon ay lumala pa ng madawit ang pangalan ni Presidente Kuting na akusadong nagbibigay ng proteksyon sa mga nasabing Lespo kapalit ng kanilang katapatan. Sa kabila ng mga tumitinding espekulasyon, tahimik si Presidente Kuting at ang mga kanyang kampo sa mga paratang. Subalit nagbago ang lahat nang biglang nagpatawag ang pagpupulong ang mga sundalong general upang talakayin ang mga alegasyon. Sa naturang pagpupulong, nagdesisyon ang mga general na harapin ang mga Lespo na sangkot at si Presidente Kuting upang ipaliwanag ang kanilang panig. Ayon sa ilang leader, hindi inaasahan ni Presidente Kuting at ang mga bayarang Lespo ang desisyon ng mga general dahil upang maging tampulan sila ng usap-usapan. Maraming mamamayan ang umaasa na magiging makabuluhan ang pagharap ng mga opisyal ng mga general at mailantad ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Sa kasalukuyan, hinihintay ng taong bayan ang magiging resulta ng investigasyon at kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga sundalong general. Ang mga mata at ng publiko ay nakatutok sa isyong ito na inaasang magiging malaking impluensya sa estado ng politika at seguridad ng bansa. Para sa kabuuang detalye, panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa ating channel. Kung ayaw ni Kapitan ninyo, barangay captain, may pabayaan nyo siya. At baka gustong sumikat din ng kapitan ninyo, baka gusto mag-mayor eh. Hayaan nyo siya. No, hayaan nyo siya. Tandaan nyo ha, kung tinawanan kayo. At sabihin nyo sa mga commander ninyo na, yung si Kapitan, tinawanan kami. Tandaan nyo yan ha. Mga ano. So yun, join the Filipino Guerrilla Forces. We're not there to bring down the Marcos government. No? FGF, we are not there, at doon sa mga sasali, you do not expect that we will bring down the Marcos government. No, 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 no. In fact, kung magkaroon ng gera, yung purpose natin, lalabas pa, we are helping the Marcos government defend the territory. We are helping the Armed Forces of the Philippines. Akin wala na yung, wala yung politika, putragis sila eh. Pwede naman nila pigilan to, pero hindi ako yung nakaposisyon para pigilan yan. Ang pwede kong gawin, kami ay nagsanib puwersa para mag-organisa. Just in case may mangyari, ready tayo. Pero hindi natin kakalimutan na kagagawa nito ng mga nakaupo. No? Na kayang pigilan to. Pero dahil sa umiiral ang mga pride nila, ang bulsa nila, at ang kanilang ambisyon, 2025 election na, yan ang pinag-usapan, ay bulag sila, walang pakialam sa kung mabuhay kayo o hindi. Putang yung mga yan. Kaya nga, Filipino people, it's about time na naintindihan ninyo yung sino ba tayo? Tayo ang dahilan kaya may gobyerno. Tayo ang dahilan kaya may konstitusyon. Kung bakit merong democracy na tinatawag, may presidente, may vice, may senado, may congressman. At itong mga hinayupak na to, na akala mo mag-aasta, akala mo sino mga honorable, na ang feeling mo, ang dating, you are less honorable. Mga putragis yan.
Hindi naman kayo nagpipirma ng Resolution 10, liquidation by certification, hindi. Mga walang yan to. Okay, maba tayo masyado. Masyado tayo na uwi sa ano. Haba na intro ko 40 minutes. Okay, so, reaction na ako. Doon ako, focus na ako doon. Sorry focus na ako. Doon kay dormitorio. Okay. Desisyon, guilty. Guilty. Ang tanong ko, ay, siya nga pala yung judge. Si, shout out, si Gagay. Judge Gagay Rivera. No, Ligaya, Gagay. Gagay yung pagkakatawagan namin Gagay, Judge Gagay, hello. Mwah. Love you. Kaklase ni Mrs. No. Pag kada reunion nila nakikita ko simple, napakatahimik na tao, mabait yun na ano. Kaya nga, yung may sariling paninindigan yan. Tahimik yun. Hindi siya nagpapabasa, no? Kaya ako, tuwan-tuwa ako na yung i-unscrew yung utak Pagka kunya nakita ko, anong tingin mo sa ganito? Anong tingin mo sa ganon? Anong tingin mo sa ganyan? Kasi nga judge So, yun. Well, anyway, approve ako doon sa decision niya. Okay yung decision niya. Anyway, i-appeal pa, no? Sa CA, Court of Appeals, i-appeal pa. So, guilty. So, tuwa yung pamilya. Ang tanong, na-serve ba yung justice? No? Na-serve ba yung justice? O, yun. So, yung tanong, kayong sumagot na serve ba yung justice? Fear ba yun? Yung iba sa inyo, sasabihin, putragis kayo, buti nga sa inyo, yung mga ganun pa. Di ba? Pinatay nyo si dormitorio, PI nyo, puta. Talagang pagka pinanood yung mga video nga ni dormitorio maga na nga yung no? Maga na Punta mga upper class yan. Alam nyo, hindi namin ginagawa yon nung upper class kami. Pwede kami kinakatakutan sa Delta, pero hindi namin ginagawa yon. Nahanip yan. Kukuryente yung itlog. No? Ite-taser mo. No? Naklanto ko yan. Sa amin, yung mga upper class namin, si Cadet, sabihin ko ba? Kaya, si Cadet Tamukyo, no? 81. Si Cadet Tamukyo, Delta Company. Kasama namin sa squad mate. Hinawakan niya yung open line ng kuryente doon sa 329. 329 naman kami. Magkakahawak kami lahat. Just to prove conductivity of the human body sa electricity. Nginginig kaming ganyan, kuryente kami. Minsan siya yung nasa hahawak mismo doon sa line, doon sa kawad, or siya yung nasa dulo. Gusto niyang hindi ito ngayon high-tech na no? Taser na. Paano may taser mo yung sarili mong ganyan, tapos yung taser mo yung underclass. But yung guilty verdict para sa akin is also a guilty verdict para sa PMA. Para sa lahat ng alumni. Okay. Ang guilty verdict ng dormitorio case, no, hindi lang para sa 3 kadete. Para yan sa buong PMA, para sa AFP, para sa Philippine government, para sa lahat ng PMAer, lahat na nagtapos at hindi nagtapos dyan sa Philippine Military Academy, Asia's premier military institution. Guilty. Hindi nyo ba maisip nun? Kung ano yung sakit na naramdaman ng isang ina at ama, mga kapatid, nakasama mo sa pagkainan buong buhay ninyo, pinalaki ninyo, hindi mo patapuan sa lamok at madedengge. May konting kagat ng lamok, papahiram mo pa ng gamot, no? At papacheck mo, pabakunahan mo, kompleto. Sama-sama mo kung sa beach, kung sa park.
bibilan mo ng laruan, first birthday, automatic, may blowing of candle. Puta na nga, lahat yun dinaanan. On his 20th birthday, no? On his 20th birthday, pinapasok mo sa academy, pumayag kayo. And kayo, as parents, you're willing to let your son or daughter be trained sa premier military institution na PMA na tinatawag. And they will raise your kid na kasama mo for the last 17, 18, 19, 20 years. Naapektuhan lang kasi yung 22K na yan no? Na they will grow up to be a fine military man or woman, be a lieutenant, and one day become a general to lead this country. Putang yan, pagdating doon sa PMA pa lang, patay. Tragis yan. Kaya nga yung desisyon, thank you Gagay thank you, Judge Gagay, is a statement. Tama na. Tama na. May mali sa sistema natin na failure lahat tayo. Nung time namin, inabutan namin, 78, 79 ako pumasok. Bakit ako pumasok? 79. 78 may namatay. Si Salas ng class 81. Namatay yun. Taga Visayas yun Iloilo yata yun. Namatay. Balita yun. Isa sa Montig din kasama niya na is Bautista. No? Isa pa si kasama si Chief PNP, no? Ni Pinoy. Yung dun sa implicate dun sa Purisima, no? Si Purisima. Sir, kumusta? Purisima, schoolmate. Isa yun, muntik na mamatay yun sa academy. Nag-Chief PNP yun. He could have changed what transpired, what is happening in the academy. Ganon din si Bautista, 81. Nag-chief of staff siya. Followed by Katapang. Followed by Mista ko na, Iriberi. Iriberi. Okay. Miranda. Delta Company si Miranda. Si Balolong. I'm sure na inupak-upakan yan. Inupak-upakan yan. Si Dobby Miranda. Bisaya, Alpha Company. Ed Anyo, Eco Company. 4 yun Tapos sino sumunod? Guerrero, si Jagger, Gold Company. Uy, nandun siya sa batalyon ng mga sika. Gold Company, si Jagger. Pero matalino si Jagger Kaya, yung magka-matatalino kasi, hindi basta-basta minamalas-malas Pag wala kang talent sa academy, malas-malasin ka. Okay, maraming gusto sabihin Failure, lahat, nag-graduate sila, upper class namin, underclass namin, mistako, underclass namin, walang nagawa, hindi na bago. So tama lang talaga sabihin na yung guilty verdict na yan, guilty ang PMA. Kahit hindi sila na-drag dyan sa na yan, sana magkasuhan pa no? Meron pa naman the family will continue to pursue, Nag-chief of staff pa si, si Commandant of Cadets, Bacaro, General Bacaro, hi, kumusta na, Bob. Pero, command responsibility yun. A commander is responsible for what his unit does or fails to do. Buting ginawa ng dalawa, nag-resign sila doon sa posisyon. But they were, nag-chief of staff pa nga si, si Bob Bacaro. Ay, nako. May mali talaga tayo sa Kasi kung gusto nyo, uulit-ulit yan. Mangyayari ulit yan. Dormitoryo, may mali doon. Kung kasama mo sa kwarto, upper class na, at may mamamatay pa, ano yun? Something's not right
merong hindi gumagana. Kung yung body system mo nagpe-fail at yung papatay sa'yo, body mo rin, something's not right. Yung Council of Commanders is ineffective. Ako masasabi ko yun, Council of Commanders ako eh. Pagka may, ito, failure yan ng first captain at saka ng battalion commander at saka ng company commander at saka ng platoon leader. Yan, kita mo yung chain of ano na yan, command. Failure lahat ng kadete na yan. Dapat nga sila nanagot din. May namatay eh. Okay? Sino ba matutuwa sa may namatay? Anong unit sa AAP ang tuwang-tuwang may mamatay na sundalo? Utang yung pinapasok natin eh. Papapasok tayo sa academy para buhayin ang mga sundalo. And here you are, papatayin nyo mga kadete. Anak ng tokwa yung logic na yan, ano? Kasi pagka merong isang plebo granting kunwari na relaxing, na-endorsed, no? Na-endorsed, na sinasabi, matigas ang ulo, may nganga, yung ganun ba, may hangin, no? Kita mo naman sa bata wala no? Pero minamalas. The platoon leader, in fact, the squad leader, can right away, squad leader, tandaan nyo mga PM, sa kadete ngayon, tandaan niyo kung nakikinig kayo sa akin, squad leader, level pa lang, no? Kasi, chain of command, kasama pa rin kayo Squad leader, sabihin nyo, off limits, kayong lahat dito sa plebo nato, sagot ko. Pagka binuntal niyan, ako binuntal nyo. Putang ina ninyo, buntalin yan. Sasamain kayo sa akin. Dapat ganun. And then, platoon leader. Pagka nakita mong merong minamalas, malakas ang monitoring nyo, may minamalas na isang plebo, pinagkakainitan ng mga upper class, para mga bubuyog na pinupuntirya. You, next, no? Alam ko yun, kasi naranasan ko yun, no? Next. Ang natatanda ko nga upper class si Next, Mr. Next. Lahat sila, Next. Iba nga gago no? Tatakpan pa yung muka mo yung mata mo, parang di mo sila makita. O yung upper class, maglalagay ng hood. Ang sa akin nga pagka ganon, bakla yung ganon no? Pagka mag-ehis yung upper class, ipakita niyo yung mukha nyo. Putragis. Kaya nga there's got to be a way na itigil yan. Hindi yung salita lang na wala ng hazing sa academy. There's got to be a way na pagka, pwede ba sabihin nyo sa plebo, pagka binuntal ka, buntalin mo rin? Kasi in actual combat, ano bang gagawin mo pagka huli ka ng kalaban ng ganyan at buntalin ka? Di ba pumipiglas ka para upakan din yung bumubuntal sa'yo? Di ba? Okay yun. O di magbuntalan kayo. Nag-rumble. And then, it will stop. It has to stop. Kung ako pa nga yan Commandant of Cadets, direct the underclassmen, no? Yung plebo. Pagka gago yung plebo, no? Magbuntalan na lang kayo. Pagka binuntal ka ng physical contact ng upper class, putang yung physical contact din. Pagka yung babae na plebo, ginalaw, hinawakan in her body parts ng isang upper class, no? Lalo na kung lalaki o kaya babae, tomboy yata, ganon, pwede siyang lumaban. Because in actual application sa field, mga kabalyero, alam ko naman, thank you, bubuntalin ka, thank you, buntalin ka na inchik, thank you, di ba pagka binubuntal ka na ng kalaban ng inchik, putang ano ka, makaula ako dito, papatayin kita, yung ganun ba, papatayin kita, hayop ka, sige, buhayin mo lang ako, pag ako nabuhay dito, yari ka sa akin, papatayin ko. Di ba, yung mga napapanood nyo sila, uunahin kita, pangalawa ka, pangatlo ka, putragis ka, ganito gagawin yun, ganun ang hayaan nyo na pwedeng lumaban yung plebo. Now, tinuturuan nyo pa rin siya ng how to develop his character. Pero in so doing, na-overkill and then ang upper class nag-regress yung character. Lumalabas yung the worst dun sa upper class. Anong klaseng academy yan?
Nagde-develop ka ng plebo, yung plebo mamamatay, yung upper class, guilty. 40 years. Puta, premier military institution. PA mayor pagka-graduate. Anak ng toko, di ba kakaya? Yeah, something's wrong. Something's wrong. And you do not, cover-cover pa, sabi ng kapatid na pinipigilan sila ng ibang PA mayor. Shame on you, mga kabalyero, shame on you. Puta na nyo, gumraduate kayo sa academy, natapos kayo serbisyo, shame on you. Walang kwenta kayo mga PA mayor. Because itatago nyo pa yung mali. Eh kaya nagkaloko-loko yung bansa natin eh. Kasi nakikita nyo ng mali, inahayaan nyo pang mali. Puta na mga gago. Sorry kung upper class kayo ha, pero sorry mga sir ha, mga puta na ngayon, puta na nyo, mali kayo. Pagka mali, mali. Ganun lang kasimple, hindi yung pagtatakpan nyo pa. Anong klase na mga utak meron kayo? So, hindi lang si dormitorio ang biktima rito. Ang biktima, pati yung 3 kadete. Ang biktima, yung academy. Ang biktima, lahat ng PA mayor. Ang biktima, buong bansa. Because we are still encouraging a system or adapting a system that is flawed. No? Pasumpayin nyo lahat ng PA mayor, black and white. Kuhanan ninyo ng ng testimonya. Yung iba dyan, di magsasalita. Parang yung hair follicle test, no? Ayaw magpa-drug test. O ito, lahat ng PA mayor, ilan pa yung buhay ngayon? Mula 1960s na ngayon, no? Lahat sila, pumirma kayo. Ay, yes or no? Survey, no? Once upon a time, in my stint as a cadet in PMA, I was hazed. Yes, no. You answer honorably. Yes. What kind of hazing? Enumerate. O kaya, check. Dinalan ko yan. Ganyan. Naduguan ako. Kinuryente ako. Pinakain ako kung ano-ano. Et cetera. Pinuyat ako, et cetera. No. Lahat. Tapos nung upper class na ako, nang haze ako, yes or no? Yes! Tapos anong ginawa ko? Check. Ewan ko paano gagawin ninyo. Kasi mali naman talaga. You have to accept na yung PMA, which is supposed to be the premier military institution, kumukuha kayo from all walks of life, na panay, iba-iba ang edad, iba-ibang pinanggalingan na pamilya, merong mga tinatawag na desente, mga burgis, mga mayayaman, sobrang yaman, may mga mahirap, mga anak ng military rin, iba-iba pinanggalingan, mga fraternity guys, etc. And dadali mo sa cadet corps. And i-carry over nila. Doon pa lang may something na may mangyayaring di tama because iba-ibang kumpanya, 8 kumpanya yon sa academy, iba-iba yung standard. Bakit sa Delta, sa Dista? Bakit sa Hawk, sa Dista? Bakit sa Alpha, Bravo, Aral ang panay aral? Kaya kung titignan mo yung top 20 ng mga nagagraduate, Bravo Company ang nandoon. Panay Bravo. No? Ang karamihan sa kulelat, sa ilalim, Delta, Hawk. Ganun ba? Foxtrot. Yung mga known for hazing. Echo. Charlie, corny. Hanggang kay corny yung Charlie eh. Panay joke-joke lang yung mga Charlie eh. Echo, Foxtrot, Golf Hawk, mga rin. Echo, mga nadidinig may mga upper class ng Echo. No? Pero wala kayo sinabi sa upper class ng Delta. Kahit upper class, takot sa Delta eh. Upper class ha? Class 82? Ha? 81? Takot sa 80 ng Delta. Pero yung 81 na first class na, takot doon na 82 tsaka 83. Ganun, kita mo yung mga nagkakasahan ng baril doon eh. So,
ayun, no amount, mga patay din. So, mali yung mali yung ginagawa na sa academy kasi paulit-ulit. Pinuntang 78, patay si Salas, plus 81 yon. 78 pumasok, plus 81. Tama ba yon? Ah, ako 79 pumasok, um, 79, April 79. So, saktong-sakto. Alam kong gagaangan nila kaya ako pumasok no? Maniwala ka dun, I would like to serve the country. Ano na, BS lahat yun paniwala gobyerno dun I would like to serve the country. Yun. Tanggap ka agad, BS yun, BS. Tapos nun alam mo na mga kagaangan yung hising. Kaya nga yung anak ko, gustong nung kumuha na exam siya, nung kamamatay lang ni Darwin, dormitoryo, Sabi ko, anak, gagaangan yan, walang hising yan. Batch of 2023 sana, Pumasok sana siya ng 2020, 1, 2, 3, graduate 2023. So, tinyente kamote na ngayon sana, baka baka fighter pilot siguro, o whatever, o nagte-training pa ngayon. Or na-assign na sa or baka na-ambush na, o baka libing na sa bayan, libingan ng bayanin. God knows kung paano. Pero, okay lang yung mamatay, para sa isang magulang, okay lang yung mamatay, yung anak mo, balutin ng bandera, posthumous, gold cross, o kaya valor o whatever na award, and then konsuelo, di ba? Pero yung mamatay yung anak mo sa academy, tragis talaga yun. When you have been caring for your kid ever since, tapos nun dadalin pagdating sa academy, pinatay, namatay, wala kami, sorry mama, namatay Putang ina mga yan talaga. And then parang walang compassion. Kaya nga okay, nung inaano ko, paano yung mga doktor, paano yung mga opisyal, paano yung mga kadete na member ng chain of command. Kasi dapat kung tutusin, if they were doing their jobs properly, nakailang balik sa hospital dapat yun hands off hands off. Ganun yung mga ng mga matitinong commander na sa Council of Commanders. Lagi ko sinasabi yun sa mista ko Pagka yung radar ninyo, makita mo lagi nasa hallway. Indicator yun. Nasa hallway lagi. Iba-ibang upper class ang may toka. May baksikat ito. At nadidinig mo sa formation o kaya sa mga sigawan sa barracks, nadidinig mo, dormitoryo, dormitorium. Doon parang may echo, dormitorium. God damn, ganon. Indicator. Tapos nun, hospital. Alam ng kumpanya kasi na kung sino yung nagsisikol. Morning report Morning report. So, alam mo na si dormitoryo nagsikol. Putang, nakatatlong beses na nagsikol yung tao. Something's wrong. Di ba? Something's wrong. Kaya dapat yung company commander na kadete, first class, dapat nag-issue siya ng order sa buong kumpanya na walang gagalaw dito kay dormitoryo. Buhay pa sana ngayon yan. Tinyente na sana. Puta. Kaya ako nung pinapanood ko yung mga incident, yung mga yung nangyari sa kanya. Ganun kasimple. Somebody didn't do his job properly from the cadet, squad leader, platoon leader, company commander, battalion commander, regimental brigade commander, the tactical officer, commandant, superintendent. Somebody did not do his job properly. Because the proper way of doing it is, number one, nakikita mo, minomonitor mo ang lahat ng tao mo under your command.
Alam mo, kahit may alipunga, may anghit, meron ng nagte-take ng Viagra dyan. Sa pagsasabihan mo, huwag ka nagte-take ng bata-bata mo, nagte-take ka niyan. Oh. Tapos sabay tanong, 1 linggo ba? Excuse me, 1 linggo ba? Tapos na alam mo dyan kung sino may problema sa pamilya. Alam mo kung sino dyan may financial crisis. Alam mo dyan yung meron inaano sa anak niya. Why do you have to know that? Dakilan makasanayan sa academy yan eh. No? Yun yung problema academy, no? May failure ang academy. Kaya guilty talaga eh. Kasi pagdating mo sa field, ganun yung dadalhin yung inyong tropa. Alam mo yung problema.